Hello mga kababayan, mga kalahing Pinoy, magandang hapon sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Vice President Sara Duterte, nagpasabog na naman at inakusahan si Romualdez. Hindi lang pala ito tumatanggap ng mali-maletang pera galing sa flood control, tumatanggap din pala sa illegal gambling. O yan, ito kasi matagal na rin nating sinasabi na nahihiwagaan tayo dito sa investigasyon sa Pogo, bakit pinuntirya si Alice Goo. So, diyan na ano na natin, unti-unti nang lumilitaw ang katotohanan at magandang pag-usapan po yan mamaya. At dito naman sa itong si Lacson, bakit ang pinupuntirya niya mga senador? Dito ka rin magtataka sa taong ito eh. Dahil wala sila nung 19th Congress, sila ni Soto. Hindi sila senador noon eh. Kaya kaya pinupuntirya niya parang nililihis niya talaga. O hindi parang. Nililihis niya talaga si Martin Romualdez na madamay dito sa investigasyon nila. Kaya lang eto na. may nagbayong na eh. Itong alagad ni Saldico na si Gutesa talagang kumbaga suicide na, bahala na kung mamatay dahil yung grupo ni Saldico at ni Romualdez talagang sindikato na ang dating ito yung napapanood natin sa pelikula, no? Yung congressman ang mastermind o leader ng sindikato, tas maraming yung mga goons, no, na nasa likod niya, nakaarmado ng mahaba. Ganyan yung napapanood natin sa movie. At nangyayari rin sa totoong buhay. Dito nga sa sindikato sa gobyerno. At ang mga leader dyan, alam na natin, yung mga nasa taas, sila pala yung mas, mga leader. Kaya magandang pag-usapan ito. So, umpisahan natin dito sa expose o pasabog o aligasyon, akusasyon ni Vice President Sara Duterte. Your comment on the resignation of Mayor Magalong ng ICC? Ayaw mag-comment sa, huwag na lang, sir, no comment. Sorry, balik ko lang. Matagal nyo na kung alam Ang tanong yata kay Magalong, hindi siya nag-comment. Hindi lang sa flood control, ma'am, pati sa sa illegal gambling. Ayan. Tumatanggap sila. So, si Martin Romualdez. So, hindi lang siya sa flood control. Baka kasi yung tao na nagtrabaho ng basura, flood control yung pera na tinatransport nila. Pero marami pang iba pang mga sources Marami ng pa. corruption na dinideliver. Ma'am, may winaw po yung source ng information na ito that they are receiving. Yung mga, ayoko sabihin kasi tatanggalin nila, pag sinabi ko tatanggalin nila yung tao, wala na tayong, From his office? Pero hindi po ba? oh yes. From his office? Loko-loko rin yung mga reporter Tatanungin kung sino yung source, saan nakuha yung informasyon. Hindi niya alam, pwedeng patayin yun. Pag sinabi, malay mo, madulas si BP Sara, pwedeng patayin ng sindikato yun. Gago rin itong mga, siguro talagang mga bayaran ito ni Tamba. Alam natin, yung ABS-CBN, si Martin Romualdez na pala ang may-ari. At ang shares niya doon ay 51%. Kapag ang shares of stocks mo sa isang kumpanya ay lampas na ng 50%, ikaw na ang parang CEO doon. Ikaw na ang may-ari noon. Kagaya nung San Miguel Corporation ni Ramon Ang. Siya yung mas maraming stocks. Kaya siya yung umaaktong CEO o parang may-ari. Pero maraming may-ari niyang San Miguel. Yung mga nakapag-share dyan. Dapat lumabas nga yun para makasuhan sila. Ayaw lumabas ng mga tao Dati pa naman kami nagsasabi na na magsalita kayo. Takot lahat kasi magsalita ngayon dahil Siyempre. aabot yun until the office of the president.
Diba? So, walang nagsasalita. Pero pag sinabi ko kasi kung sino at anong klaseng personnel, maano nila kung sino yung nagsasabi doon sa loob. Matitrace. Congressman Romualdez po yan. Oh yes. Ito din yung mga tao na nagsasabi sa akin na na aatake sila sa confidential funds. Ito din yung reason kung bakit hindi na namin ginamit yung confidential funds on the third and fourth quarter. Third and fourth quarter noong 2023 kasi sinabihan na kami na pinagmimitingan sa loob. But do you think the government is still stable? Given No. that Ma'am. No. Our institutions are clearly abused. They are used for personal gain. They are used for personal gain, and we have already seen the testimony of witnesses about corruption, and there is practically nothing happening in our country. Ilang ulit ko na yan sinasabi noon na tigilan yung politika, tigilan yung pansariling pag-una ng pansariling interes kasi walang nangyayari sa ating bansa. Wala talaga. Meron ba kayong nakikita at all na project na nakatulong sa ating bayan? Wala. In fact, we ran on the platform of unity and continuity. Ang expectation noon is that there will be continuity on the projects like the build projects of the former administration at yung mga iba pa na nasimulan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, pero wala naman tayong nakita. Okay, putulin na natin. So, yan ang sinabi ni BP Sara. Hindi lang sa flood control, hindi lang sa mga infrastructure project, marami pa. Kagaya nga nitong illegal gambling. So, dito, papasok yung mga sinasabi natin noon pa, dati pa, na nahihiwagaan tayo dito sa investigasyon ni Risa Hontiveros, sa Pogo. Nako, sabi ko, meron na namang itong ang ginagawa nila, puro politika, ginagawa nila para sa gain ng kanilang political interest at sa gain sa pera, no? Kung ano yung mga pwedeng pagkakitaan. Sabi nga ni BP Sara, yung mga institusyon natin clearly abused, parang ginahasa talaga at halos masaid ang pera ng bayan. Kung ano yung kukunin nila, makukuha nila o pwede nilang kunin, kukunin nila. Kukunin po. Wala talagang ititira. Sasairin talaga. Kung ano yung pwedeng makurap, ikukurap nila. So, dito sa illegal gambling, yun nga, nagtataka nga ako dito sa Pogo. Kitang mo ngayon si Alice Goo. Malaya naman siya. Facebook siya ng Facebook. Tingnan nyo yung Facebook account niya. Post siya ng post. Ay, mukhang okay na. O, diba? Pero pinasama siya ng pinasama. At yung Pogo, pinasama ng pinasama. Noong nagkaroon ng pandemic, doon na nagkaroon ng Pogo. Dahil may katwiran naman si Pangulong Duterte. Kailangan natin ng pera. Alam nyo ba kung ilan ang nakukuha, natatanggap ng gobyerno sa Pogo noon? 600 million kada buwan per month. At noong panahon ni Duterte, 48 lang ang Pogo at lahat yun legal. Legal, At nababantayan ng gobyerno dahil may mga rules and regulation yan at natututukan yan ng gobyerno. 2023, nung si Bongbong na, ibinalita ito ng PNP. PNP galing sa PNP. Mahigit 300 na raw ang Pogo. Lumobo, biglang lobo. At marahil yung 48 lang, or sabihin natin 50. 50 lang ang legal. At yung the rest,
illegal na. So 200 plus ang illegal. Kung tumatanggap ang gobyerno ni Duterte dati ng 600 million a month doon sa 48 na pogo, naging 300 na nga. So, kung sa 50, halimbawa, nag-times 6. Nag-times 6. So, 3.6 billion ang pwedeng tanggapin ng gobyerno. Dahil naging 300 plus na nga eh. Kaya lang, illegal nga eh. Di hindi na mapupunta sa gobyerno yon. Yung 600 million, yun yung legal, yun yung mapupunta sa sa gobyerno. Yung 3 million, kila Tamba na at kay Bongbong Marcos. Illegal yun eh. Hindi naman papasok sa gobyerno yung revenue. Hindi na papasok sa gobyerno yun. 'Di ba? Ang galing, di ba? Ang galing nila pagdating sa kabulustugan. O, di ba? Mukhang malaki na ang kinita nila. 3 billion a month. Ilan lang sila maghahati doon kung meron silang bibigyan ng mga protection sa mga uniformed men at senador. Kung meron silang bibigyan diyan. Tapos siguro malaki na kinitaan nila at meron siguro nakaisip ng Pigo, yung online sugal. Siguro binago nila kasi kung papatagalin nila yung illegal pogo na yan, talagang pag marami nang tumututol, marami nang nagsasalita, mga illegal pogo. So tama na yan. Isip tayo panibago. Ito nga yung Pigo. Ang problema, doon sa Pogo, mga Chinese lang ang customer. Chinese lang. At siguro, yung mga salita doon, Chinese, yung mga nakasulat Chinese. So, hindi talaga makakapaglaro ang Pilipino doon. Diyan sa Pogo na yan. So, ang ginawa, itong Pigo, lumaganap ngayon ang online sugal dito sa Pilipinas. Kung saan, maraming naulol. At bumagsak, marami nagkaroon ng problema sa pamilya, nagkabenta-benta yung kung ano-ano ari-arian nila, bumagsak dahil dyan sa online sugal na yan. Pinopromote pa ng mga artista. So, siguro, baka mas malaki ang kanilang kita rito or sabihin natin parehas lang, pero baka sila na rin ang pinanser. Dyan sa online sugal na yan. Kita mo si Atong Ang, yung kanyang online sabong, doon pa lang Ang laki na ng kinikita ni Atong Ang Isa lang yun Isang online sugal lang yun, online sabong. Ngayon, ang dami pong online sugal. No? Kung sila pa ang pinanser, naku po, ang laki talaga ng kikitain nila. At ngayon, marami nang umaalma na senator, congressman na iba na rin yan, iba na rin. Pero ano sagot ni Bongbong Marcos? Kailangan nating pag-aralan muna, hindi tayo pwede pabigla-bigla. Di ba? Bakit pinagtatanggol? Wala naman tayong pandemic, di naman natin hindi kagaya. At least may dahilan si Pangulong Duterte. Pandemic, ang laki ng naging utang natin. At least nakakabayad tayo. Yung 600 a month na yon, pwedeng pambayad yon sa mga nautang natin ng pandemic. At ipang suporta pa, pambili pa ng kung anong kailangan tungkol sa pandemic. Excuse me po, nabubulol tayo. Kaya may dahilan. Ngayon, ano dahilan ni Bongbong Marcos? Tapos, uutang na naman daw ng 400 billion. Lahat po ng iniisip nila, puro pagkakaperahan. Ang tindi, di ba? So, wala tayong aasahan dyan, kundi sasairin talaga. Lahat ng pera ng bayan. Kung ano yung makukuha nila, kukunin nila. At kung nakuha na nila, utang tayo. Yung uutangin, ibubulsa lang din. Ganun na po pag hindi na normal yung yung isang tao.
hindi na normal yung pag-iisip, hindi na normal yung kanyang kalooban. Wala na, parang nasa loob talaga sila ng sindikato. Yun na talaga yung gawain siguro nila dati pa. Kaya lang hindi sila makaporma. Ngayon lang sila, kumbaga, nabigyan ng pagkakataon at talagang ginahasaan na nila itong bayan natin, itong gobyerno, itong bansa natin. Ginahasa talaga nila. Winalangya. Kita nyo, pati yung sa PhilHealth, doon na lang eh. Doon na lang kinuha pa eh. Tapos meron sanang ibibigay nakaraang taon, hindi rin ibinigay. Yung mga malalaking proyekto, wala. Nakita nyo. Tapos ang ginagawa ngayon ni Bongbong Marcos, puro diversion na lang, divert. Bayad ng sisira sa Duterte para masiraan. Ang sinisiraan ngayon si Marcoleta. Ganyan yung mga ganyan po yung sindikato eh. Halimbawa, sindikato ka ng drugs. Yan pa, nabanggit natin. Maari. Hindi lang sa online sugal o illegal gambling. Baka meron din sa illegal ganyan. 'Di ba? Baka tumatanggap din sila. Kung magkakaano yun eh. Magkakapatid yan eh. Magpipinsan yung mga yan eh. Illegal gambling, illegal drugs. 'Di ba? Iisa lang yan eh. Maaring, 'di ba? Kaya nga sabi nung mga PNP chief gusto lang magkaroon ng extra oras ng mga trabahador, kaya sila hindi sila addict, gumagamit sila dahil gusto nilang magising. 'Di ba? Alam mo na, ipinagtatanggol eh. 'Di ba? Hindi lang sa illegal gambling, pati doon tumatanggap din. Kaya lang dito sa nakita ko sa ginawa ni Pangulong Duterte, ang laki talaga ng epekto. Marami talaga nagbago, hindi na bumalik. Ang laki talaga. Hanggang ngayon ramdam mo pa rin eh. Although marami nagbalikan sila, pero hindi na kagaya nung panahon ni Gloria, panahon ni Noynoy Aquino, hindi na. Naabutan ko po yun. Buhay na ako nung panahon na yon. Talagang mahilig ako sa basketball noon, sa streets lang. At yung mga nakakalaro ko, mga tulak pa. Yung kalaro ko, dito sa damit, yan, dito sa damit, yung eto, dyan, bubutasan nila yan, tapos dyan nila isisiksik yung items. Pag may darating, naka-tricycle, hinto muna yung basketball namin, kakausapin yan. Abutan na doon. Abutan na. Tapos may humihinto din na mobile. Pulis. Kakausapin din niya. Yung nagbabagsak pulis eh. Kaya ganun ka talamak yung droga. Yung droga galing sa pulis. Babagsak sa mga pipitsuging small time. Tulak para i-retail. So ganun, nire-recycle lang yung mga nahuhuli. Ibinibenta rin. Nakikita ko eh. Kaya itong at malakas ang loob ni BP Sara. Sige. Nagpasabog ako. Tumatanggap yan sa illegal gambling. Sige, pumalag ka. Pumalag ka. Baka sasabihin patunayan mo. Sige. Mag-imbestiga tayo sa Senado tungkol sa drugs, di ba? Si Bato yata may hawak dyan. Committee ni Bato yan. Ewan ko ngayon. Kasi minority na sila. Edi mag-imbestiga tayo sa Senado. Tatawagin niya yung witness. Di ba? Kasi meron siyang intelligence eh. Yung intelligence niya nasa loob ng sindikato. Ganon din si Amy Marcos, may intelligence din. Nasa loob ng Malacanang, nasa circle of friends nila.
Kaya ano yung mga nakukuha nilang impormasyon, credible na credible. Totoo yan. Maniwala ka na agad pag sila nagsabi. Hindi yan magsasalita ng walang ebidensya, walang testigo. So, isingit ko lang itong kay Boying Rimulya. Mukhang ano na, no? Mukhang mukhang bumabait si Boying dito sa sa oposisyon. Dahil ito sinabi niya tungkol sa notaryo ng sworn statement ni Gutesa. Wala raw 'yon. Kumbaga official statement pa rin yung sinabi niya, yung kanyang sworn statement. Ito, pakinggan nga natin. Kasi nga, kahit nasabihin natin may issue on notarization, the fact that it is a sworn statement delivered under oath in the Senate makes it an official statement pa rin. Di ba? Kumbaga, parang kumakampi na si Boying doon sa witness. Sa witness ni Marcoleta kung saan itinuro si Romualdez. Di ba? Dapat kukontrahin agad ni Remulla yan. Bakit sinasabi ni Remulla? Official yung sworn statement. Walang nagbago kahit may issue sa notaryo. Yan yung sinasabi ko sa inyo dati. After ng midterm election, at lalo na maraming nanalong mga Duterte senator, si PBBM unti-unti nang babagsak yan. Yung mga congressman, lalo ngayon, unti-unti yan unti-unting kumbaga kakalas yan. Unti-unting kakalas yan kay Bongbong Marcos. Pero ginagawa ng paraan ni Bongbong Marcos. Anong ginagawa ni Marcos? Hino-hostage niya. Bina-blackmail niya itong mga congressman. Alam niya kapag malapit na siya, malapit na yung terminong matapos, alam niya, ilalaglag na siya ng mga congressman. So, bina-blackmail niya ngayon tungkol dito sa corruption sa flood control. Kumbaga, hindi niyo ako basta-basta maiiwan. Matalino rin Alam mo, yung mga nasa sindikato, matatalino talaga yan. Pagdating sa kalokohan, pagdating sa kabulastugan, matalino talaga sila. At alam nila, marami silang naiisip na paraan kung paano magnakaw. Ganon. Kahit nga may may mga provision na, babaguhin lang nila yung provision, magdadagdag sila ng 2, kagaya sa PhilHealth. Gagawa na nila ng paraan para makapagnakaw. Matatalino yan, magagaling mag-isip yung mga yan. So, yan yung siguro yung nakikita ko. Ilalaglag na rin nila yung mga congressman. Pupunta kay BP Sara. Tingnan mo, nakaraan ang babait na nila sa budget hearing. Natapos yung budget hearing, wala na si Risa Hontiveros. Doon sa budget hearing ng OBP sa Senado. Tapos may parliamentary courtesy na. Di ba? Samantalang sinasabi nito ni Lacson, punta na tayo kay Lacson. Doon sa sinasabi nga na pwede bang imbitahan si Saldico? Hindi kasi pwede kasi meron tayong interparliamentary courtesy. Kita nyo? Bakit noong kay VP Sara last year, may interparliamentary courtesy rin ang Vice President. Pero ano ginawa? Hindi siya binigyan ng courtesy. Pero ngayon, binigyan na siya sa Kamara at sa Senado kanina. Budget hearing kanina sa Senado. Nagkaroon ng interparliamentary courtesy at agad tatapos agad, naipasa agad yung budget ng Office of the Vice President. Doon din sa House of Representatives, naipasa agad, pero nakaraan walang interparliamentary courtesy. Ngayon, si Lacson, kung si BP Sara hindi siya napagbigyan ng courtesy noong last year,
Eh, bakit si Saldico? Eh, pwede rin namang hindi natin pagbigyan. O, di ba? O. Eh, nangyari kay BP Sara, pwede rin mangyari kay Saldico. Eh, ayaw patawag eh. Ayaw patawag ni ito ni Lacson. At nakapokus siya, hindi sa congressman. Eh, congressman, ang daming congressman. Doon na lang, unang-una, ang daming congressman. At yung mga insertions, mga naka-allocate sa kanila, billions. Sa mga senador, kung maririnig natin, ano lang 300 million. Doon, sa mga congressman, bawat isa, billions. Diba? Kung mayroon mang nagnakaw, humingi ng kickback, maliit lang sa senador eh. Sobrang liit lang kung i-compare mo sa mga congressman. Sobrang liit lang. Pero dito nagko-concentrate si Lacson. Makikita mo rin yung kanilang personal political interest. Makikita mo rin, ilang beses na tumakbo si Lacson na magpresidente. Gustong magpresidente niya. Gustong-gusto. Ganon din si Tito Soto. Ambisyon din niya na maging president. Nung nakaraan, vice president, pero papunta yun sa president. Hindi talaga gumagawa ito, nagtatrabaho para sa bayan, sa sarili lang nila. Doon lang. So, yan sinabi ni Lacson, Sa Senate pa lang, at least 100 billion. Nagulat nga ako. Marami nga dito na for later release at yung iba hindi na release. Pero, nasaan yan? Sino mga nag-aano niyan? Ito rin yung 19th Congress. Yung 19th Congress, from 2022, o kalahati nun, kalahati ng 2022, 23, 24, 2025, kalahati rin ng 2025. Yan ang 19th Congress. Actually, 20th Congress na ngayon, pero 2025 pa lang tayo, di ba? So, naghati yan. Naghati. Yan yung year ng 19th Congress. At 100 billion daw ang na-insert sa panahon na yon. At ang pinupuntirya niya, yung 2025. Sa loob-loob ko, 2025, hindi pumirma doon yung mga Duterte Black. Si Amy, Bato, Bongo, si Robin. Si Robin hindi member ng ng BICAM. Si Tolentino. Si Tolentino ang Duterte senator yun. Kaya lang, di ba? Tumawid, kaya natalo. So, yung tatlo, Bato, Bongo, Amy, hindi sila pumirma sa BICAM, kaya wala sila dyan. Hindi sila sangkot dyan. Tinutulan mo nga eh. Kung may insertions ka, hindi ka tututol. Ganun lang kasimple. Pipirma ka. Hindi ka tututol. May insertions ka. Dahil wala silang insertion, hindi sila pumirma. Ganun lang kasimple yun. Yan yung pinupuntirya. Alam mo, ito kasi si Lacson, may bayad itong natatanggap. Parang lang yan eh. Parang endorser ng mga artista, endorser ng commercial ng isang produkto. Artista ako, sikat ako. Uy, teka muna, bakit ko i-endorse yung mo? Yung produkto mo, hindi ka naman nagbabayad. Mag-i-endorse lang sila ng produkto kapag may nagbayad na sa kanila. 'Di ba? Ganon kasimple. Ngayon, itong mga mainstream media, reporter, media, journalist, kung minsan, kailangan nilang ibalita ito. Ibalita. Kasi may nagbayad. Opo. At yung iba namang mga reporter, hindi kita journalist, hindi kita isusulat, hindi kita gagawa ng kwento unless magbayad ka sa akin. 'Di ba yung mga sumusulat sa dyaryo? O meron kang politiko ka, meron kang gustong tirahin na politiko. O gagamit ka ng media, tirahin mo ito.
O, ito yung ito yung itira mo sa kanya. Ito yung issue. Ibigyan ng issue. Ganon din sa mainstream niya pag magbalita. May mga nagbabayad. Ganon din dito kay Soto. Ay kay Soto saka kay Lacson. Kung saan sila patungo ngayon, kung sino yung mga binibira nila, nakakatanggap yan. Wala nang iba na paghihinalaan natin kung di si Tamba. Kaya tawag sa kanila tuta ni Tamba. Alam na alam agad ng tao Kaya diyan papunta yung investigasyon nila. Kaya lang hindi niya na anticipate yung witness ni Marcoleta. Surprise witness ang naging naging dating Tapos after naging pa-interview si Lacson. Sabi ni Lacson, dapat hindi ganun Dapat mga 3 days sinasabi, pinapaalam muna sa akin. Mga before, 3 days before, lumabas yung witness, dapat ganun daw. So, love ko, sa korte hindi ganun Halimbawa, ikaw nasa defense, no? At yung prosecutor, judge, halimbawa, defense ka, magpipresenta ka ng evidence, magpapaalam ka pa ba ng sa prosecutor? Magpapaalam ka pa sa judge? Hindi. Basta oras mo nang mag-present ng evidence, magpipresent ka ng witnesses, lahat yan ipipresent mo, basta oras mo na. Kasi una prosecutor ang magpipresent ng mga evidence, testigo. Tapos mo ngayon, i-counter mo ngayon yan. Pag naubos na yung kanilang evidence, testigo, ang defense naman ang magpipresent ng kanilang evidence at testigo. Hindi na sila magpapaalam sa prosecutor, hindi na sila magpapaalam sa judge. Sa korte na yun Ito hearing lang sa Senado. Hindi na wala sa batas yun Tingnan mo yung gusto ni Lacson na mangyari. 3 days ago dapat magpaalam muna kung may witness. O paano kung magpaalam nga? O ito ang gagawin. Sasabihin ng witness ko na si Tamba tumatanggap talaga ng pera mula sa flood control. O paano gagawin ngayon? Di magre-report na siya kay Tamba. May witness na naman dito laban sa'yo. Malalaman agad gagawa ng paraan ngayon para hindi maano. Yun ang gusto ni Lacson alam na po yan ng taong bayan yung ginagawa nila. Kaya nga ito yung sabi ni Kiko Barsaga. Ito. Ayan, mas mauna pa palang makukulong si Orly Gutesa kaysa kay Romualdez. Tuta talaga si Lacson, si Senator Lacson. Tuta talaga ang tawag. Lacson, korte papasubpi na si Gutesa at Senator Marcoleta. Tungkol sa sa notaryo. Wala na yan, tapos na yung issue na yan, Lacson. Nagsalita na si Boying at parang kumakampi na kay Gutesa. Parang nilalaglag na rin si Martin Romualdez ni Boying. Kaya dito na lang umaasa si ito hindi ko kumbaga hindi ko alam kung magkano binabayad dito pero malaki. Binabayad niya kay Lacson, kay Soto, kay Erwin Tulfo. Ayan yung mga Ayan yung mga nagtatanggol kay Tamba mahina siguro 500 million dyan. Wala kang kickback sa flood control. Diyan ka naman kumikita. Okay, hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa panonood. At huwag kalilimutang mag-subscribe at syempre mag-likes. Okay, importante po yung likes ninyo. At yan naman po ay libre. Okay, see you next time. Bye-bye.